Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating po mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 6, talata 30 hanggang 34, ay nakita natin at narinig kung papaano ang mga alagad ay namangha, no? sa lahat ng kanilang mga nagawa at naituro. No? At dito nakita din natin kung papaano si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa gitna ng kabisihan, no? Kaabalahan, no? Kung kaya't sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dahil nakita niya na sila ay talagang nagpapagod at nagsisikap, magtungo kayo sa isang lugar, sa isang pook na ilang, upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti, no? Ito yung tinatawag natin na sa salitang technical, retreat, no? Sapagkat alam natin lalo na ngayon na nauuso yung tinatawag na health break, no? Yung me time, hindi para magsariling, ang ibig sabihin ay parang magiging selfish, no? Kundi yung para sa atin ding kalusugan, no? Ito yung kinakailangan natin na kapag tayo ay nasa ilang na lugar at nagpapahinga, kinakailangan nandun din yung presensya ni Jesus, no? At hindi doon natapos ang kanyang misyon, sapagkat alam natin dito sa mabuting balita na talagang nakita niya kung paano ang mga tao ay naglalapitan, no? At naawa siya sa kanila at siya ay nagturo sa kanila ng maraming bagay, no? Ito yung tinatawag natin sa Tagalog na walang inurasan, no? 24/7 sabi nga, no? Napaka ng isipin na sana sa pag-ibig wala tayong schedule, no? Lagi tayo may panahon upang umibig sa Diyos at sa kapwa. Opo, kung minsan kinakailangan magpahinga natin ang ating katawang lupa, no? Sapagkat kinakailangan natin mag-recharge, no? Pero isipin natin na talagang hindi kinakailangang espesyal ang pagtingin upang makita na talagang maraming tao naghahanap ng ibig sabihin ng buhay, kabuluhan ng buhay, naghahanap sa Diyos, no? Sa gitna ng kanilang magulong buhay, sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan, na sana hindi tayo magbulag-bulagan, no? Bawal ang tamad sa simbahan, bawal ang tamad sa pagmamahal, lalo na sa Diyos at sa kapwa, lalo na sa mga dukha, no? Sana makita natin ang halimbawa ni Jesus na sinasabi sa atin na bagaman kinakailangan magpahinga, pero dapat laging nagmamahal. Pagpalain tayo ng Diyos.